Kapolitika, magandang araw muli sa inyo at maraming salamat sa pagtunghay dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So ang ating pag-uusapan sa videong ito mga kapolitika ay nagpasaklolo na ba si Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga Duterte? Okay? At bakit ito yung pag-uusapan natin sa ngayon? Kasi merong balibalita na at inilabas na nga sa TV na kung saan is open at bukas umano itong sila Pangulong Bongbong Marcos at si Romualdez na makipag-usap dito kay Vice President Sara Duterte. Okay, tungkol dito sa pakikianib kasi itong partido nila Bongbong Marcos at ni Romualdez is nagsanib na itong Lakas CMD at itong Partido Federal. Now, bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi parang naulit na naman yung senaryo noong 2022 na kung saan is iningganyo at niligawan nila itong si Vice President Sara Duterte doon sa Davao para maging Vice President ni Pangulong Bongbong Marcos. Now, alam naman natin doon sa ating previous video is napag-usapan na natin ito na kung saan is ang sabi ni SWS survey is bumagsak at bumaba yung survey ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa kanyang trust rating at sa kanyang approval rating. So sa tingin natin dito mga kapolitika is ito marahil yung naging dahilan kung bakit gusto na naman nilang hikayatin itong si Vice President Sara na umanib dito sa kanilang partido for the sake na na mananalo yung kanilang mga manok. Okay? Kasi unang-una is na bad shot na nga itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil dito sa mga revelasyon ni Maharlika. Naka-apekto sa tingin ko lang kaya bumaba yung kanyang approval at trust rating mga kapolitika kasi na naapektuhan ng mga revelasyon at pambubulgar ni Maharlika dito sa PDEA leaks na kanilang sinasabi. So ngayon is nagbabait-baitan na naman itong sila Bongbong Marcos at napanood ko nga doon sa isang interview dito kay Sandro Marcos na kung saan sabi niya is baka kakausapin niya bukas ang kanyang linya para dito kay Baste. Okay? Hindi natin alam kung ano talaga yung motibo nila or baka naman isa ito sa mga sa mga patibong kasi baka nagbabait-baitan sila kunwari kasi kung tatanggihan sila ni Vice President Sara Duterte is baka sabihin ng mga tao na kung saan kontrabida naman itong si Inday, siya na nga yung sinusuyo. Baka ganun din yung maging imahe nitong senaryo na ginagawa nila Pangulong Bongbong Marcos. At I doubt mga kapolitika na aanib or sasama pa itong sila Vice President Sara Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit natin ito sinasabi? Kasi unang-una nga, 'di ba? Doon sa ating previous video is sinipa ng mga hugpong ng pagbabago itong mga naging kaalyado ni Romualdez itong sa Davao del Norte nung nakarang buwan. So sinipa ng hugpong ng pagbabago ni Inday yung mga politiko doon kasi conflict of interest nga ayon. So yun ang ating nakikita dito mga kapolitika, hindi magpapabudol uli itong sila Vice President Sara Duterte. Hindi natin alam kung ano ang maging turn of events, pero sa ngayon is nakikita natin at gusto ko lang din sabihin kasi doon sa ating previous video is akala natin na makikianib itong sila Bongbong Marcos, pero hindi pa naman natin alam kung ano nga talaga ang mangyayari. Akala kasi natin is makipag-anib itong sila Bongbong Marcos dito sa mga Dilawan or sa mga Liberal Party, pero parang alanganin sila. Now, bakit kaya sinusuyo na naman nila Bongbong Marcos itong sila Duterte? Kasi nga mag-election next year at na sila ng kanilang mga line-up kasi mag-election din ng mga senators, mga congressman, mga governors, magre-re-election na naman at isa dito sa mga pinaghandaan lang kasi malaki-laking pondo na naman itong kanilang ilalabas. Okay? At mga kapolitika, gusto ko rin sabihin na kung saan is itong ginagawa nila Pangulong Bongbong Marcos is paghahanda na rin ito para sa susunod na eleksyon at kumbaga
nagagamit na lang itong si Vice President Sara Duterte tuwing eleksyon. Okay? At nakakaano naman, bad shot naman yun kay Vice President Sara Duterte. But I think naman is na-learn na ni Vice President Sara Duterte yung kanyang lesson dito sa nangyari. Okay, at magtataka ka mga kapolitika, bakit hindi siya kahit anong mga tirada or birada nila Duterte, nila Baste, nila Pulong dito kay Bongbong Marcos is hindi sila sumasagot kahit pinag-ano sila, inaakusahan na sila tungkol dito sa pinagbabawal na gamot. Hindi lumalaban itong sila Bongbong Marcos at ang kanilang kampo. Ang mga lumalaban lang, merong mga congressman, di ba, yung mga senador, lumalaban dito kay Bongbong Marcos, nagdedepensa sa kanila. Pero yung mismong galing sa kanila, kasi maraming ang mga tanong yung taong bayan, mga kapolitika, na totoo ba talaga itong mga akusasyon kay Bongbong Marcos. Hindi niya sinasagot ng direkta. Okay, kung napanood nyo yung video doon sa in-interview siya ng media, di ba? Kung totoo ba yung mga akusasyon sa kanila ni Maricel Soriano, tumawa lang itong si Bongbong Marcos. Okay? At nakapagtataka bakit hindi niya masagot-sagot. So, yun rin siguro ang isa sa mga naging dahilan kung bakit bumaba ng gusto itong kanyang ratings. At isa pa itong mahal na presyo ng mga bilhin na kung saan ito ang dapat ang tututukan ng kasalukuyang administrasyon. Hindi yung pamumulitika at hindi yung ICC na yan. Hindi itong war ng West Philippine Sea. At gusto ko rin palang banggitin dito mga kapolitika na kung saan is ito palang secret deal nila former President Duterte. Hindi naman talaga yung secret deal. Meron palang lumabas na balita ngayon na kung saan sinasabi dito meron kasing ata yung sa mga sundalo ba yun or sa Marines, na kung saan is naka-leave siya ngayon at siya yung nakipagsundo pala dito sa China. Itong new model na kanilang sinasabi na kung saan is wala umanong mga malalaking barko pala na dapat dumaan doon sa West Philippine Sea. Okay, kung nabalitaan niyo yun, sabi doon is mga bangka lang dapat yung dadaan doon sa West Philippine Sea at yung mga mananagat bawal daw yung mga sasakyang pandigma at yung mga sasakyang yung mga pang warships, bawal daw doon. So yun pala ang napagkasunduan nila at hindi pala si former President Duterte yung may secret deal or may secret agreement dito sa West Philippine Sea, kundi ito pala si Bongbong Marcos. At sabi ng China is maglalabas daw sila ng recording, pero ang sabi naman nila is baka edited daw yung recording at parang first time ito nangyari na kung saan is maglalabas ng recording itong si China. Kaya pala hindi lumalaban itong ating mga mangingisda at ating Coast Guard dyan sa West Philippine Sea kahit binobomba na tayo nung water canyon, kasi hindi pala nasa kasunduan pala yun ng Pilipinas at ng China sa panahon na po yan ni Bongbong Marcos, mga kapolitika. Okay, at ang sabi doon is hindi lalaban yung Pilipinas kasi nga tayo daw yung lumalabag dito sa agreement. So sa makatwid is hindi pala ang si former President Duterte may secret deal, kasi nga yung kanyang yung kanyang pakikipag-usap doon sa China is nasa dyaryo nga, di ba? Nasa newspaper. Paano naman naging secret 'yon? Okay, so paano kaya maidedepensa ito ng mga vlogger ni Marcos na itong secret deal umano ni Duterte is hindi naman pala si Duterte ang may secret agreement dito sa China at sinasabing traidor daw itong si Duterte. Hindi naman pala siya, kundi itong si Bongbong Marcos ang pumasok sa isang secret deal dito sa China. Kaya pala hindi lumalaban yung ating Coast Guard kasi tayo pala ang may secret deal dito sa China at may recording pa umano ang China. Naku po. Yun lang ang ating masasabi talaga dito, na wag nang magpabudol at wag nang magpagamit ito mga Duterte. Kayo mga kapolitika, ano ang inyong masasabi sa isyong ito? Please comment down below at wag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel.